Magandang umaga po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Update po natin po yung ating mga bunga na inaalagaan. Ito na po. Yan, nakikita na po siya mga katribya. Na kasalukuyan po naglalakihan ang ating pong mga bunga. Yung mga maliliit po natin. Yan, maganda na po ng mga bilog at size. Nung una po ay para pong kokonti po yung lumabas po na bulaklak po ng ating kalamansi. Magandang umaga po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Update po natin po yung ating mga bunga na inaalagaan. Ito na po. Yan, nakikita na po siya mga katribya. Na kasalukuyan po naglalakihan ang ating pong mga bunga. Yung mga maliliit po natin. Yan, maganda na po ng mga bilog at size. Nung una po ay para pong kokonti po yung lumabas po na bulaklak po ng ating kalamansi. Pero noong sila po ay nagiging bunga na, ay marami-rami rin po pala ito mga katribya. Kaya naman ayan, lagi po natin siyang follow up palagi para po hindi po tayo masingitan ng ating mga insekto. Ito mga ka-farmers po, yung natutuyo po yung sanga, yan ang isa po sa nagiging problema po ng kalamansi. Lahat ng kalamansi mga katribya po ay yan po ang isang sakit na kung saan mga katribya wala naman pong gamot na talagang totaling napupuksa po yung fungus po na yan. Prevention, pipigilan, pero pagka po meron na hindi na po niya kayang makuha po, mapigilan na lahat. Kaya yun po mga katribya, ang pinaka-the best po natin na ginagawa po dyan ay ang pagpuputol ng ating sanga. Kaya minsan talaga manghihinayang ka dahil marami po siyang mga bunga. Pero kailangan mo alisin, i-sacrifice mo siya para hindi po siya makapanghawa ng iba. Kaya meron naman po mga ka-farmers na gumagaling, meron naman pong hindi gumagaling. Tignan nyo ito, yung pong mga buko natin, tignan mo yung mga bilog. Meron din naman siyang may sira. Pero kung 10 siya, isa lang ang may sira. Kung 12, kagaya nito, 3 siya, mga katribya na 3. Meron siya isang sira. Ayan. Pero actually, buo siya. Kaya lang, mahina ang kanyang kapit. Ito naman yung 3. 4. Mga buo. Kaya pagka po tayo ay lumulusong sa ating kalamansi, matapos po na tayo po makapag-spray, titingnan po natin po yung ating inaalagaan kung may future ba or wala. Yan, nakikita naman natin ay maganda po ang kanyang bunga at kukunti po yung mga may sira. Ang ibig sabihin ay ayos po yung ating ginagamit na gamot. Kaya naman atin naman pong tinitingnan kung ano po yung kanyang sakit. Para kung mayroon ka man sakit, mga ka-farmers, kalamansi, paagapan natin siyang masolusyonan. Ito ganito, yung pong fungus. Ito,
Basta't nagkaroon ng puti-puti na ito ng pungus, minsan tinatanggal natin siya na ganyan. Merong gumagaling, meron na talagang tuluyan ng namamatay. Pero baka sakali. Iba naman ito, yung ganyan, nilalagyan nila ng gamot. Pero iba, nasubukan na rin natin kahit lagyan po ng gamot. Ganun pa rin. Hindi pa rin po siya maapula. Kaya pinoproning po natin. Yung proning na yan, yung pag-aalis po natin ng sangang tuyo. Update po natin mga ka-farmers po, ang presyo ng kalamansi natin ay dito 1-1. May kumukuha ng 1-1, may kumukuha ng 1-2. Depende po sa klase ng kalamansi. Kung malalaking bunga, siyempre medyo angat ang presyo niya. Pero pagka maliliit ang bunga, maliit din po ang presyo. Ang ginagawa naman po natin mga katribya, kinukuha na po natin yung lahat ng pupwede. Dahil mahirap na yung pong ating mga kawatan ay hindi po natutulog. Ang binabantay na lang po lagi ay ang may-ari kung paano sila makakadugas, mga katribya. Ngayon pa lang po ibang mga lumulusot, hindi po pare-parehas po ang labas po ng bulaklak po natin. Meron nasa dulo pa lang yung matang hito, meron naman po nakabukad na, bukad tiyan. Umulan po kagabi, pero hindi naman siya ganong kalakasan yung po ulan. Katamtaman lang, may makabasa lang po siya ng lupa, kaya naman ang kalamansi basang-basa. Napakagaling pong kumuha po ng basa ang kalamansi, mag-stack ng tubig sa kanya pong dahon. Ayan, palibasa po kasi mga katribya po yung kanyang dahon nakaganyan, nakasahod ulan. Kaya kapag halimbawa hindi ka nagpapatubig, pagka merong hamog, yan, nakakasaga po ng hamog ang inyong kalamansi. Dami rin pong mga buko niya, mga maliliit. Mga 1 buwan pa ito. Yan, malalaki na ito. Kaya sunod-sunod po itong ating inaalagaan. Meron tayong bagong bulaklak. Meron naman tayong existing na palakihin na bunga. Siyempre, pero rin tayong reject. Hindi mawawala sa kalamansi merong reject. Dahil ito po minsan yung mga naiiwan po ng mga mamimitas. Ayan, sa bawat mga dulo, ayan tayo mga bunga. Isipin ninyo gamit lang natin dito ay yung ating chargeable sprayer. Pero ang mga bunga po natin ay parang power spray. Kasi niniwala tayo mga katribya po ang kalamansi, hindi po kailangan natin na ito ay paliguan ng gamot para lang dumami po ang bunga. Tandaan natin mga katribya, basta tiyaan po yung gamot po ninyo, maayos po ang timplada. Tamang tapang, hindi sobrang tapang, hindi naman po sobrang tabang. At yan ay naging kapit niya o hiyang sa inyo pong kalamansi. Marami po ang magiging bunga niyan. Yan po ay sat na nabasa lang. Kaya nga mahamugan lang ng gamot yung ating kalamansi, maganda ang nagiging epekto. Hindi po natin kailangan na ubusin po ang 10 drum, 6 na drum, lalo na kung 200 ang inyong punong kalamansi. Umuubos ng 4 na drum, na halos na kalahating hektarya ang inyo pong ginagawa.
pagsasayang po mga ka-farmers po yun ng pera. Bagay, kung marami naman kayong puhunan, no problem. Pero kung sa kagaya po natin, ay talaga nga kailangan natin ng mag-practical na tipid. Yan, ito yung kumampo ng punggos. Yung ganito, ginagawa po natin dyan, ipon at saka po susunugin. Kailangan lang po ito mga ka-farmers, mapulot, tsagain para hindi po siya manghawa. Kakahawa rin po yan. Parang sa sili. Ang punggos. Kung hindi po natin ito tsatsagay mga katribya, ay marami pong tatamaan po ng punggos. Kailangan lang natin na tiyaga, linis, putol, pagka sa insekto, spray. Yan. Makikita naman natin yung bulaklak. Kapag po ayos, maganda ang buka, may laman na po ang loob niyan. Pagka sumapit na mga katribya po yung mga hanip, yung black hanip na kung tinatawag po namin dito. Pag marami pong bulaklak, kadalasan iba dyan hindi na po nakakabuka. Sinisira na po siya. Pero kapag ka po naman mga katribya, maraming bulaklak at makakatuloy ang inyo pong bulaklak at siya po ay makakabuko, malaki pag-asa ninyo. Marami kayong ma-harvest. Dahil pag yun ay napagtuloy po natin, doon nag-uumpisa mga ka-farmers po yung maraming bunga. Nasa bulaklak pa lang. Ito, gaya nito oh. Kayang-kaya niyang lantahin ng kalamansi. Dahil dyan to, sa punggos. Yan. Unti-unti na niyang lalantahin ang sanga. Dahil doon sa punggos. Kapag nakikita na po natin na meron na po siyang ganon, naalis na po natin siya. Hindi na po natin ito mga ka-farmers po maaapula. Kaya maganda pa rin, putol, proning. Kaya gumamit po ng pang-proning. Kung hindi naman kaya ng inyo pong kamay na magputol kasi minsan may mga tinik-tinik po yan. Ayan, mga buko natin sa ibabaw. Ayan. Ang babaw, tas ano tayo mga bulaklak. Kaya pulo-pulo rin po halos yung bulaklak natin. Hindi siya talaga makikita mong namumuti. Ayan. Ito pa. Galing nun po ng punggos. Tinutuyo niya isang ng kalamansi. Sinisip-sip. Kapag hindi mo naagapan minsan buong puno mo ang sisip-sipin ng punggos. Dito, dahil po mga maliliit oh. Ayan. Bawat dolo naman. Nakikita na po natin ang pag-asa mga katribya. Kung magkano man po ang abuti ng presyo nito ng ating pan-January tsaka February. Importante dyan mga ka-farmers po ay marami-rami sila. Yan ang mahalaga. Meron tayong mapipitas. Tsaka para rin yung magnanakaw, masaya din. Meron siyang mapipitik. Kaya ang panalangin na magnanakaw, sana mag-alaga lagi ang may-ari. Para meron siyang lagi naduduwit. Ganyan. Yan yung mga impacto.
Kasi pagka hindi mag-aalaga ang may-ari, gutom sila. Wala silang mananakaw. Kawawa naman. Mga damoho. Sa iba mga ka-farmers, yung ganito na mataas, pinuputol na nila. Yan, kung sila ay medyo matayog. Pero tayo hindi natin siya puputulin dahil meron siyang bulaklak. Tapos meron siyang mga buko sa dulo. Kaya bababa naman niya pagka lumaki ang bunga. Magiging ganito yan. Kaya magpo-produce naman siya ng marami pong mga sanga. Kaya yan ang tendency. Kapag tumayog ang kalamansi natin, ibig sabihin, wala pong bunga. Yun po ang dahilan kaya tumatayog ang kalamansi. Napayat. Hindi siya nagkakaroon ng marami pong bunga. Magkaroon man siya, unti-unti lang. Kaya go ng go lang pang pagtaas. Pero pagka po merong ganyan pong bunga siya, nakokontrol po yung kanyang pagtaas. Ayan lang. Kumukuha na po yung mga buko niya. Nag-uumpisa na sila na bumaba. Maliliit pa lang po ang bunga niyan. Pero pagka yan ay lumaki, kakaroon na po siya ng pagbabago. Kaya update lang mga ka-farmers ang ating inaalagaan. Ito natin ang pampunggus. Ito yung nabagsakan po ng saging. Kung siya nabagsakan, nagalit. Mas marami po siyang naging bulaklak ngayon. Siguro dahil nabuwal na yung kasamang kumakain na sustansya at nakakalilim. Ang dami ngayon bulaklak dito. Ang ating kalamansi. Kaya kamisan, kung kayo po mga ka-farmers, mag-aalaga ng kalamansi, huwag kayo magbabakod po ng saging sa palibot. Lalo, pag dumating yung ganitong typhoon, lalo na yan ay super typhoon, mga ka-trivia, mababagsakan po ang kalamansi ninyo. Okay, sana yan, kung medyo maliliit, ang malalaki kalamansi ninyo, may mabubuhay. Pero, kapag ka po maliliit ang kalamansi ninyo, may tendency pong mamamatay pa yan. Yan, dahil pong lumabas na bulaklak. Nagalit mula noong bumagsak ang saging. At siguro siya ay naarawan. Ayan. Lahat ng kilikili, meron po siyang bulaklak. Nagalit. Ilang naman halos. Pero sa iba naman natin ay wala namang ganong maraming pong bulaklak na lumusot. Kasi buko na siya. Pag ang kalamansi mga ka-farmers, marami na po siyang mga buko. Hindi mo na siya makikita pong namumulaklak po na madami. Pero pagka po walang ganong bunga ang kalamansi po ninyo, kayo magpapabulaklak, ay mamumuti yan. Basta nahiyang po sa abono ang inyong kalamansi. Sabihin, mumokay na tamang kondisyon, tamang abono, saka yung tamang panahon. Kasi ang kalamansi mga katribya, kinokondisyon din siya. Kaya ang iba dyan na nagtitigang para gusto nila magpalabas ng marami pong bulaklak. Katigang na tigang na kalamansi, saka sila ngayon maglalagay ng abono. Maglagay ng abono,
saka patubig. Mabibigla ngayon ng kalamansi. Kakainin yung pataba, mabubusog na siya sa tubig. Tapos, ayun na. Doon na po ngayon lalabas po ang marami pong bulaklak. Ganun ang ginagawa po natin. Pagka po kukonti ang bunga ng kalamansi. Kaya lang ngayon, nasira na rin po ang pagtitigang po ng ating mga farmers dahil umulan po ng malakas 2 weeks. Sabihin hindi pa masyado pong tigang ang kalamansi. Kaya naman na yung ibang mga nagsabog ng abono noong bagyong si Yuan, hindi po namulaklak ang kanilang kalamansi. Tayo, sabog din tayo ng abono. Pumabor naman po yan doon sa ating mga bukong maliliit. Dahil meron na tayong pauna sa ating inaalagaan. Ayan, yung punggos na yan ang talagang tumitira sa kalamansi. Oh. Ito naman kumakain din ng dahon ito. Ito yung suso. Minsan pati bunga niyan nakain. Bagay, iba sabi lang, hindi rin masyado kumakain ng bunga ang suso. Kaya lang kung minsan humahapon siya. Ang dahon na kinakain niya. Ayan, yung mga maliliit na buko. Ibang mga bulaklak. Sige mga katribya, at update lang po naman natin po ang ating inaalagaan kalamansi. At syempre pati na rin po dun sa presyo. 1112 ang lakad po ng kalamansi. Di ko lang po alam kung magkano po ngayon dahil nagbabago po ang presyo po niyan. Depende po dun sa dating ng kalamansi. Na kung maraming bulto, bababa. Pagka konti ang darating, tataas. Ganyan naman po. Pero libo pa rin ng kalamansi mga katribya. Hindi po mababa na yan dahil una-una, nasa presyong libo pa ang kalamansi natin. Kasi sa panahon ng nakaraan, 450, 500 mo okay. Di lalong okay pagka libo pa ang kalamansi. O paano mga ka-farmers? God bless po sa inyo lahat. Kita rin po tayo po bukas para susunod po nating upload. Bye-bye.